Ito nga po pala ang part 2 sa unang tinalakay natin na ang 10 makamandag na ahas na matatagpuan sa Pilipinas. At ang video namang ito ay ang 10 ahas na walang kamandag na matatagpuan din dito sa Pilipinas na minsan sila pumapasok sa ating mga tahanan at madalas napapagkamalan pa nating mga kobra. Sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 ng 10 mga mandag na ahas na matatagpuan dito sa ating bansa, ay ilalagay ko ang link sa comment section. Panoorin nyo na din po at matuto upang magkaroon tayo ng mga karagdagang kaalaman. Bago nga po pala tayo magsimula, ay baka pwedeng pakilike naman ng video ito, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Number 10. Banded Pile Snake, Acrocordus granulatus. Ang ahas na ito ay matatagpuan sa mga tubig ng Timog at Katimugang Asya, kabilang ang Pilipinas. Madali mo lamang ito makikilala dahil sa malaking pangatawan na ito at mabungang balat na nagbibigay sa kanya ng pangalang wart snake. Ang balat ng pile snake ay karaniwang kulay abo na kayumanggi, makapal, may kulay orange o puti na transverse band sa paligid ng katawan. Ang mga kaliskis nito ay napakaliliit na nagbibigay sa kanya ng magaspang na texture. Ang ulo ay medyo malawak kaysa sa katawan. May maliit itong mata at butas ng ilong na matatagpuan sa taas ng kanilang uso. Ang mga butas naman ng ilong ay may mga balbula upang maiwasan ang pagpasok ng tubig. May sukat sila sa haba na 60 to 120 cm at may bigat na 1 hanggang 3 kilo. Sila ay naninirahan sa mga lawa, ilog at dagat upang makahanap ng pangunahing nilang pagkain na ang isda, talaba, kuhol, pusit, alimango, hipon at krill. Maaari din silang kumain ng iba pang malalaking mga hayop. Number 9. Blunt-headed slug-eating snake, Aplopeltora boa. Ang ahas na ito ay matatagpuan sa mga gubat ng Timog at Katimugang Asya, kabilang ang Pilipinas. May haba ito na 30 to 60 cm at may timbang na 10 to 50 grams. May kulay itong kayumanggi, brown o gray na may mga maliit na puti o dilaw na mga pita. Ang ulo nito ay animoy kapos na maliit na hindi gaano nakikita sa katawan. Ang mata nito ay maliit na kulay itim at kulay kayumanggi o brown sa paligid nito. Ang mga pangunahing pagkain naman nito ay mga slug, mga insekto at mga molasko. Magaling din silang magtago na ginagamit nila ang kanilang kulay upang makapagtago sa kanilang mga predator. Number 8. Jervis worm snake, Calomyre gervasii. Ang ahas na ito ay isang uri ng ahas na nabibilang sa pamilya ng Calabridae. Ibig sabihin, ito ay nabibilang sa Escamato na may pinakamalaking pamilya ng ahas sa buong mundo na may higit sa 2,000 species. May haba lamang itong 10 to 30 cm o 4 to 12 inches. Ang katawan nito ay manipis na walang mga sukod na may kulay itim o madilim na kayumanggi. Ang ulo naman nito ay maliit at maliit din na mga mata na kulay itim. Sila ay naninirahan sa mga tropical at subtropical na kagubatan at sa ilalim din ng lupa na minsan kung tayo nag-uukay ay maaari natin sila makita. Ang kanilang mga kinakain naman ay mga bulate, earthworms, flatworm, mga insekto, mga larva ng insekto, suso, puhol, maliliit na alimango at hipon. Number 7. Red-tailed brown rat snake, Selonatus erythrorus. Ang ahas na ito ay gaya din sa Jervis worm snake na nabibilang din sa Calabridae na naninirahan sa tropical na kagubatan at sa ilalim ng lupa. Sila ay may haba na umaabot sa 1.5 to 2.5 metro o 4.9 to 8.2 talampakan. Ang kanilang katawan ay manipis na kulay kayumanggi o brown na may kulay pula sa kanilang buntot. Ang kaliskis ay magkadikit na hindi gaya sa mga cobra na may space ang kanilang mga kaliskis. Ang ulo naman neto ay maliit at ang mata ay itim na may kulay dilaw na hindi gaya sa cobra na kulay itim lamang ang mga mata. Ang kanilang pangunahing pagkain ay mga rodent, mga ibon at reptilya. Number 6. Philippine brown rat snake, Selonatus erythrorus manilensis. Ang ahas na ito ay nabibilang din sa Calabridae.
Ito talaga ang ahas na palagi ang pinagkamalang cobra o minsan pa nga ay banakon dahil sa haba neto na minsan pa nga ay mataba. Alamin muna natin ang pinagkaiba neto sa mga PH cobra at king cobra. Unahin natin sa PH cobra. Ang PH cobra ay may itim lamang na mata, mga space sa pagitan ng mga kaliskis neto at maigsi lang ang buntot. Habang ang Philippine rat snake naman, ang mata neto ay may itim na may dilaw sa gilid. Ang kaliskis neto ay dikit-dikit at may mahabang buntot. Ang king cobra naman ay may itim na pupil at may kulay dilaw sa mata na kapareho sa Philippine rat snake. Ang kaliskis naman ng king cobra ay may space. Ang brown rat snake ay wala. Ang buntot ng king cobra ay mahaba na makintab, habang ang brown rat snake naman ay payat na manipis na mahabang buntot lamang. Ang king cobra at Philippine cobra ay may hood na agad nila itong pinapakita kung sila ay nakaramdam ng panganib, habang ang Philippine rat snake naman ay nagkaroon ng pagtutupi na pazigzag sa kanyang liig. Katulad ng red tail, ang Philippine brown rat snake ay may haba din na 1.5 to 2.5 metro o 4.9 to 8.2 talampakan. Ang katawan neto ay mahaba at manipis na may kulay na brown at kayumanggi. May maliit na ulo at maliit na mata na itim na pupil at dilaw. Sila ay naninirahan sa mga tropical na kagubatan o sa mga mapuno na malapit sa katubigan. Madalas din sila naliligaw sa ating mga tahanan para sa paghahanap ng kanilang mga kakain, gaya ng mga ibon, reptilya at mga daga. Number 5. Red-tailed grand rat snake, Conysoma oxycalum. Ang ahas na ito ay nabibilang sa pamilyang Calebridae na matatagpuan sa Timog Silangang Asya kasama na ng Pilipinas sa tropical na kagubatan ng mga lugar na may mababang elevasyon at mapupuno. Ang ahas na ito ay halos walang pinagkaiba sa brown rat snake na ang pagkaiba lamang ay ang kanilang kulay. May haba ito na 1.5 to 2.5 metro o 4.9 to 8.2 talampakan. May manipis at mahabang buntot na kulay lunti o berde na may pulang kulay sa buntot. Ang ulo neto ay maliit lang at ang mga mata neto ay maliit lang din na may itim na pupil. Sila ay aktibo sa gabi at araw na pangunahing pagkain ay ang mga rodent, ibon at mga reptilya. Number 4. Striped-lipped snake, Hologeram philippinam. Ang ahas na ito ay nabibilang sa pamilya Cyclocoridae na matatagpuan din sa mga tropical na kagubatan. Ang kanilang katawan ay manipis lamang na may kulay kayumanggi at brown na may batik na kulay puti hanggang sa kanyang labi. Mayroon din itong kulay dilaw sa ilalim ng kanyang katawan. Ang ulo neto ay maliit at maliit din ang kanyang mata na kulay itim at ang haba neto ay umabot sa 0.5 to 1.5 metro o 1.6 to 4.9 talampakan. Sila ay aktibo sa araw at gabi upang humanap ng kanilang mga kain ng mga rodent, ibon at reptilya. Number 3. Brahminy blind snake, Indotyphlops braminus. Ang mga ahas na ito ay kabilang sa pamilya Cephalopidae. Ibig sabihin, sila ang mga uri ng ahas na walang mga mata o may mga mata man subalit hindi ito nakikita o hindi madaling makita. Sila ay tinatawag na blind snake, subalit kahit ganito ang tawag sa ahas na ito ay hindi talaga silang bulag, sila ay nakakita pa rin dahil ang mga mata nito ay parang isang tuldok lang ng tinta ng ballpen o mas maliit pa na nakatago sa ilalim ng kalupkop nito. At hindi rin sila nakakita ng mga makulay na bagay na kung anong uri ng buhay ito. Nakakauli lamang sila ng kanilang mga kain dahil sa lakas ng kanilang pangamoy, pandama, gamit ang vibration sa pamamagitan ng lupa. Sila ay naninirahan sa ilalim ng lupa na madalas pa nga ay nakikitang gumagapang sa loob, sa labas ng ating mga bahay. May haba silang 10 to 40 cm o 3.9 to 15.7 pulgada, madalas ay 10 cm lamang, subalit maaari silang humaba ng 40 cm. Hindi lang kulay itim ang kanilang kulay dahil ang mga Brahminy blind snake ay mayroong kulay kayumanggi o brown, gray o kulay abo. Kung minsan ay may puti o dilaw na mga marka sa kanilang katawan, ngunit madalas sa kanila ay ang kulay itim. Manipis lamang ang kanilang katawan na animoy goma na may plastik. Ang kanilang kinakain ay mga bulati, mga insekto gaya ng mga langgam, beetle, grasshopper, mga malas gaya ng snail at mga slugs, mga arthropod gaya ng gagamba, mga maliliit na reptilya at mga maliliit na amphibian. Number 2. Common wolf snake, Lycodon capucinus. Ang ahas na ito ay nabibilang sa Calebridae na minsan din ay napagkamalan pa nga na isa itong Northern Philippine cobra ng ilang mga tao. Ang common wolf snake ay may haba itong 60 to 120 cm o 2 to 4 talampakan. Ang katawan nito ay manipis, ang ulo naman ay maliit na may maliit ding mga mata na kulay itim.
Ang karaniwang kulay nila ay brown na may mga markang kulay gray o kulay abo sa katawan. Mayroon din itong kulay itim at brown na may puting batik sa katawan. Sila'y naninirahan sa tropical na kagubatan, mga bukid at kabundukan sa mga katubigan na madadamong lugar. Madalas din silang nakaabisita sa ating mga bahay dahil sa paghahanap ng kanilang makakain. Gaya na lamang ng mga daga, ibon at palaka, ngunit maaari din silang kumain ng kapwa nila ahas. Ang mga common wolf snake ay parang tulad ng king cobra na kanibalismo. Ngunit hindi sila gaya ng mga king cobra na walang pinipiling kainin dahil ang mga common wolf snake ay pili lamang ang ahas na kanilang kinakain. Yung kaya lamang nila gaya ng mga maliliit na ahas, Brahminy blind snake, mga bata o maliliit pa lamang na PH cobra, mga brown rat snake. Subalit depende sa sitwasyon kung ang brown rat snake ay nanghihina, sugatan at mga bata o maliliit pa dahil ang mga brown rat snake ay matatag at mahaba na mahirapan ang mga common wolf snake na sila ay kainin at ang huli ay kapwa nila common wolf snake na mga juvenile. Ang mga common wolf snake ay hindi agresibo, ngunit maaaring magbago ito kung sila ay nagugutom o nakakaramdam sila ng panganib at kung sila ay may pinsala sa kanilang katawan gaya ng mga sugat ay maaari sila maging matapang o agresibo. At ang number 1, soft-scale mountain rat snake, Peyas luzonensis. Ang ahas na ito ay kabilang sa Calabridae na matatagpuan sa mga bundok ng Pilipinas, partikular sa mga isla ng Negros, Luzon, Panay at Polillo. Ang kanilang katawan ay maninipis na mahaba at makinis na may sukat na 6 to 8 talampakan. Ang kanilang ulo ay medyo malalaki at malalaki ring mga mata na kulay brown. Ang kanilang namang bibig ay nakaumbok ng uso na may matatalas na mga ngipin. Ang kanilang kulay ay brown, gray o greenish brown. Sila'y aktibo sa umaga at hapon upang maghanap ng kanilang makakain. Ng kanilang pangunahing pagkain ay ang mga palaka, raten, paniki at butiki at sa pagsapit naman ng gabi sila'y nagpapahinga. Mayroong dalawang halaman na maaari makapagtaboy sa mga ahas na ginagamit ito ng mga unang tao na buhay na dito sa Pilipinas gaya ng mga tribo. Ang unang halaman ay ang oregano. Mayroon itong chemical na tinatawag na carbacril, thymal, penin, linalol na isang amoy na iniiwasan ng mga ahas dahil sila'y nanghihina at nakakaapekto ito sa kanilang paglakad o gapang. Ang pangalawa ay ang bawang. Isa ito sa matagal nang ginagamit ng mga tribo na pantaboy sa mga ahas dahil ang bawang ay mayroon itong allicin, isang sulfur na chemical na maaaring magkaroon ng problema ang mga ahas sa paghinga. Diallyl disulfide, isang sulfur na chemical na maaaring maging dahilan upang manghina ang mga ahas at makaapekto sa kanilang paningin na maging sa kanilang paglalakad. Ang mga halamang ito ay wala pang sapat na patunay kung ito man ay totoong nakapagtataboy ng mga ahas. Ngunit sa aking mga nakalap na impormasyon sa aking pagsasaliksik, ito ay ginagamit ng mga Pilipinong katutubo noong unang panahon na pantaboy sa mga ahas. Sa hindi pa po nakapanood ang part 1 ng video nating 10 mga mandag na ahas na matatagpuan sa Pilipinas ay ilalagay ko ang link sa ibaba sa ating comment section. Maraming salamat po!